Hindi nawawala ang away o tampuhan sa mga mag-asawa, bago man o matagal na ang kanilang pagsasama. Merong argument na nauuwi sa matinding away at meron ding simpleng kwentuhan na nauuwi sa tampuhan. Sa kabila ng mga pinagdadaanan nila, merong mag-asawa o mag-partner na hindi ito pinapaalam o pinaparamdam sa mga anak. At meron naman na ini-involve ang mga ito para pasakitan ang isa't isa. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang babae para saktan ang asawang minsang ng abuso sa kanya? Alamin natin ang mga pinagdaanan ni Elaine Campione bilang isang may bahay at ina ng 2 batang naging dahilan para habang buhay na magdusa ang dati niyang asawa. Si Frances Elaine Gaudin ay lumaki sa Gaspero Fort na isang maliit na bayan sa New Brunswick, Canada. Ayon sa kanyang ina na si Faye, lumaki ito na merong normal childhood. Mahilig itong magbasa at manood ng television mag-isa sa kanyang silid. Habang lumalaki si Elaine, napapansin ng kanyang ina na hindi ito gaanong nakikisalamuha sa ibang tao. Umattend siya ng home support classes sa isang community college sa loob ng 1 taon. Nang tumungtong siya sa edad na 20, lumipat siya sa Ontario, Canada para sa trabaho bilang isang nani. Bukod sa pag-aalaga ng mga bata, meron din siyang ibang part-time jobs. Nakilala ni Elaine si Leonardo Campione noong taong 2000. Pagkaraan ng 2 taong relasyon, nagpakasalan dalawa noong August 2002. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, si Leo daw ay mabait, sociable, at overall masayahing tao. Habang si Elaine naman ay totally opposite ng asawa. Malaki rin ang insecurity nito sa sarili at naniniwala siyang meron itong kalaguyo. Sinasabing minsang sinundan ni Elaine ang asawa ng bandang 5:30 ng umaga para malaman kung talagang sa trabaho ito pumupunta. Noong August 8, 2003, isinilang ni Elaine ang panganay nilang anak na babae na pinangalanan nilang si Rina. Bumalik sa New Brunswick si Elaine kasama ang pamilya para makilala ng mga magulang nito ang kanyang baby girl. Napansin di umano ni Faye na para sa isang bagong ina, malayo ang loob ni Elaine sa anak at animoy wala itong interes sa sanggol. Ipinanganak naman ni Elaine ang pangalawa niyang anak na babae noong 2005 at pinangalanan itong Sofia. Ang 2 bata ay parehong masiyahin at lumalaking kahawig ni Elaine. Habang naki-struggle bilang magulang, lumalaki rin ang hidwaan sa pagitan ng mag-asawa. Ayon kay Elaine, siya ay sinasaktan ni Leo noong pinagbubuntis niya ang 2 anak at naranasan din di umano nito na masipa sa kanyang tiyan noon. Hindi rin daw ito natapos doon dahil after makapanganak ay sinasaktan pa rin siya nito kahit sa harapan ng mga bata. Kinasuhan si Leo ng 4 counts of assault, death threat at 1 count of bodily harm sa pagitan ng April 2004 hanggang June 2005. Sa magkahiwalay na kaso, sinampahan din ito ng pananakit sa panganay na anak. Habang ito ay nasa high chair na sa sobrang lakas ng pananakit ay dumugo daw ang labi ng bata. Nai-release din si Leo nang makapagbayad ng $10,000 bond. Sa kabila ng mga kaso, nagsama pa rin ang dalawa sa ilalim ng iisang bubong. Sinimulan di umano ni Leo na i-monitor ang mga tawag ni Elaine at pinagbabawalan nito na makausap ang kanyang inang si Faye. Dahil sa tumitinding tensyon at pangit na treatment nito sa kanya, nagdesisyon si Elaine na umalis kasama ang 2 anak. Pumunta siya sa women's shelter
kung saan napansin nila ang katawan nito ay puno ng pasa noong June 2005. Dinala siya sa ospital kung saan na-record ang kanyang kalagayan at ang pamamaga ng kanyang mata dahil sa bugbog. Doon na rin nagkalakas ng loob si Elaine na mag-file ng divorce. Hiniling din niya na mag-grant sa kanya ang sole custody ng mga anak at ang permission ng korte para siya ay makabalik sa kanyang probinsya. Ayon sa kanyang affidavit, ito daw ay para sa best interest ng kanyang mga anak na manatili sa kanyang poder. Pero ito ay na-deny. Pakiramdam ni Elaine, siya ay natrap sa Ontario kung saan wala siyang kamag-anak na magiging katuwang sa pag-aalaga ng mga anak. Kasunod nito, nakatanggap ng criminal charges si Leo, kaya maaari lamang niyang makita ang mga bata during supervised visit. Pumunta si Faye sa Ontario para tulungan ng anak sa loob ng ilang linggo. Doon niya napansin ang malaking pagbabago kay Elaine. Meron daw itong lumalalang obsessive-compulsive tics. Iniisip nito na merong sumusunod sa kanya na inutusan ni Leo para kunin ang kanyang mga anak. Tuwing nagdadrive naman si Elaine, hindi ito lumiliko sa kaliwa at hindi rin nagpapark katabi ng kahit na anong itim na sasakyan. Ayon pa kay Faye, hindi pinahihintulutan ni Elaine na hawakan ng mga anak ang anumang bagay na kulay pula dahil ito ay sumisimbolo ng dugo. Kahit na kiniklaim ni Elaine na mas makakabuti sa mga bata na ito ay manatili sa kanyang poder, siya naman ay nag-i-struggle sa pag-aalaga sa mga ito full-time. Dahil nasa ibang probinsya ang mga magulang, siya ay madalas humihingi ng tulong sa pamilya ng dating asawa. According sa ama ni Leo na si Diego, minsan daw pumunta doon si Elaine na halatang pagod at mahirap din daw unawain ng mga sinasabi nito. Kapansin-pansin na mapayat din di umano ang mag-ina at halatang malnourished. Bakas din sa mukha ni Elaine ang matinding pag-aalala. Kinausap ni Diego at ng asawa nitong si Ana ang dating manugang para pansamantalang iwanan sa kanila ang mga bata para siya ay makapagpa-check up sa Royal Victoria Hospital Psychiatric Ward. Ayon sa mga tumingin kay Elaine, ito daw ay nasa awful mental state at natatakot itong baka masaktan niya ang sarili at ang mga anak. Na-notify din ang Child Protective Service at ibinigay kina Ana at Diego ang pangangalaga o ang temporary custody ng mga apo. Nanatili naman si Elaine sa hospital sa loob ng 7 araw. Habang si Leo naman ay uma-attend ng Alcohol and Anger Management Council dahil na rin sa request ng dating asawa. Pinatunayan naman ng Executive Director ng Natural Treatment Center na uma-attend ito sa kanilang Tuesday evening support group para malaman ang disadvantage ng alcohol abuse kahit wala naman itong sign ng pagiging alcoholic. Nag-focus din sila para mas makontrol ni Leo ang kanyang emosyon at reaction towards sa ugali ng dating asawa na pagiging selosa at kawalan ng tiwala sa kanya. Si Leonardo Campione di umano ay isang loving father and husband ayon sa evaluation nito. Nakatanggap din siya ng positive review sa tuwing nakakasama ang mga anak. Pinahihintulutan pa rin si Leo na makita ang mga anak nito under supervision. Ayon sa supervisor ng center, napapansin niya ang kagalakan ng mga bata pag nakakasama ng mga ito ang kanilang ama. At napapaluha naman si Leo kapag nakikita ang mga anak. Pinagpapawalan din ni Elaine na magkwento ang mga bata sa kanya tungkol sa mga nangyayari sa tuwing nakakasama ng mga ito si Leo. Nang makalabas si Elaine sa hospital, nakahanap siya ng apartment na matitirhan nilang mag-iina
sa Culture Green na located sa Northern Barrie, Ontario. Noong summer ng 2006, muling dinala ni Elaine ang mga bata kina Diego para muli siyang makapagpa-admit sa isang psychiatric hospital. Dahil sa magandang review kay Leo, nakatanggap siya ng letter mula sa Children's Aid na pwede na niyang mabisita ang mga bata unsupervised. Naibalik kay Elaine ang pangangalaga sa kanyang mga anak noong July 2006 nang nakalabas siya ng hospital. Hindi na daw siya panganib para sa mga anak at sa sarili. Nagsimulang maging maayos ang buhay na mag-iina. Pumupunta sila sa playground 2 beses isang araw. Nabigyan din si Elaine ng certificate para sa kanyang outstanding parenting skills mula sa Royal Victoria Hospital Mental Health Day Program. Ang community nila ay sumusuporta rin sa mga babaeng biktima ng domestic violence at ini-empower ang mga ito para i-share ang kanilang mga karanasan. Nagpamigay si Elaine ng mga gamit sa kanilang neighborhood tulad ng kitchenwares, toys, at mga damit ng mga bata. Inakala ng iba na hakbang ito ng single mom para sa kanilang fresh start. Nakatakda ang custody hearing nila Elaine at Leo noong October 3. Ipinahayag ni Elaine sa kanyang kapitbahay na nag-aalala siya sa posibilidad na mawala sa kanya ang custody ng mga anak. Nakatanggap ng tawag ang 911 galing kay Elaine noong October 2, 2006. Ayon dito, ang kanyang mga anak di umano ay patay na. Uminom di umano siya ng maraming pills at nang siya ay magising wala na itong mga buhay. Ang gamot na ininom ni Elaine ay clonazepam na iniresete sa kanya paglabas niya ng hospital para sa kanyang panic disorder at insomnia. Nang dumating ang mga otoridad, agad itinuro ni Elaine ang kinaroroonan ng mga anak. Ang mga bata ay nakasuot ng princess dress, magkahawak din ang kanilang mga kamay at merong rosary at photo album habang sila ay nakahiga sa kama. Dinala si Elaine sa police station para sa kanyang statement. Natagpuan ng mga pulis ang recording ni Elaine kung saan nagsasabi siya ng mga bagay na against kay Leo at sa mga magulang nito kahit sa harapan ng mga bata. Ayon sa recording, ang tanging gusto lamang niya ay ang alagaan ang mga anak at maging masaya pagkatapos ng physical, emotional at mental abuse na naranasan sa asawa sa loob ng 3 taon. Ganon din ang emotional at mental abuse na natanggap mula sa magulang ng dating asawa. Hinihinala rin niya na si Diego at Ana ang nasa likod ng paulit-ulit na pagdalaw sa kanya ng CAS o Child's Aid Society na isang non-government child protection organization sa Ontario. Hiniling din niya na sana daw ay masunog ang mga ito sa impyerno dahil sa mga kasalanan ni Diego. Dapat daw ay binigyan siya ng pagkakataon na mag-heal sa piling ng kanyang pamilya. Ayon kay Elaine, unfair di umano na hindi nabigyan ng hustisya ang kanyang pinagdaanan at ang abuse na ginawa sa panganay na anak na si Serena. Natapos ang naturang video ng 8:39 PM, October 1, 2006. Nagsimula ang karugtong ng video ng 9:27 PM ng kaparehas na gabi. Dito makikitang mag-isa si Elaine. Inilahad niya ang rason kung bakit niya pinatay ang mga bata. Ito daw ay para kay Leo, para habang buhay nitong maramdaman ang sakit tulad ng pinaranas nito sa kanila. Habang sila naman ay nasa langit na ligtas sa kanyang pananakit, sa kanyang torture, hindi na sila nito maaabala at makokontrol. Iginiit din ni Elaine na masaya sa kanyang piling ang mga anak
dahil mabuti siyang ina na ginagawa ang lahat para sa mga ito. Paulit-ulit din daw siyang humingi ng tulong para makauwi sa kanyang probinsya at makalayo sa psychotic na pamilya ni Leo. Dito na naputol ang naturang video. Muling bumalik sa harapan ng kamera si Elaine kinabukasan na mas kalmado. Hindi rin gaanong maintindihan ang mga binibigkas nitong salita dahil sa malakas na background sound. Pero malinaw ang mga katagang sinabi nito sa simula. Sinubukan daw niyang mag-overdose. Sinabi din niya pinroteksyonan niya ang mga anak hanggang sa kanyang makakaya. Pagkatapos mapanood ng mga otoridad ang video, dito nila napagtanto na si Elaine ang pumatay sa mga bata at nagtangka itong mag-suicide pagkatapos pero ito ay nabigo. Nang tanungin ng mga officer si Elaine kung meron daw siyang ginawa sa mga bata noong sila ay nasa bathtub at kung nasaan na ang mga ito ngayon. Ang natatandaan lamang di umano ni Elaine ay kumakanta sila ng mga paborito nilang nursery rhymes. Hinihinala din niyang na kay Leo ang mga anak. Dito na sinabi ng officer na kinasuhan siya ng murder dahil si Serena at Sofia ay patay na. Hinatid sa huling hantungan si Serena na 3 years old at Sofia na 18-month-old lamang noong October 9, 2006. Ang trial ni Elaine Campione ay nagsimula noong September 2010. Hindi tinatanggi ng defense na ito ang pumatay sa mga bata, pero wala di umano sa tamang pag-iisip ang ginang kaya niya ito nagawa. Patuloy pa rin na ginigiit ni Elaine na hindi niya natatanda ang pinatay ang mga bata at ang tanging niyang naaalala ay ang pagtawag sa 911. Ayon naman sa kampo ni Leo, pinlano nito ang murder para siya ay pasakitan at para hindi niya makuha ang custody ng mga anak. Na mapapanood din sa video ng dating asawa. Ito ay kinoconsider ng prosecutor na isang confession. Noong trial na ilahad ang totoong nangyari. Inilagay ni Elaine ang 2 anak sa bathtub at sinabing maglalaro sila kung saan kailangan ng mga itong lumubog sa tubig at mag-blow ng bubbles. Nang lumubog ang mga ito, saka naman hinawakan ni Elaine ang mga ulo nito para hindi makaahon hanggang sa tumigil sa pagpalag. Ayon sa ginawang autopsy, merong pasa sa noo ang mga bata na may markang katulad ng blue mat na nasa tub at meron ding tubig ang mga baga nila na dahilan ng kanilang pagkamatay. Pagkatapos ng 7 linggong paglilitis, napatunayang nagkasala si Elaine sa mga kasong 2 counts of first-degree murder at nakatanggap ng automatic na life sentence na walang chance of parole sa loob ng 25 years. Hindi naman umattend si Leo sa trial ng dating asawa. Sinisisi nito ang Child Protective Service na naniwala na abusive siya sa asawa at anak. Kung hinayaan daw siya ng mga ito na manatili sa piling ng pamilya, sana daw ay naproteksyonan niya ang mga anak laban sa mental illness ni Elaine. Noong September 2019, nabigyan ng permisong makalabas with escort si Elaine ng parole board ng Canada dahil sa good behavior nito. During those times, siya ay ma-attend ng anger management courses at meron din siyang appointment sa isang psychiatrist. Meron siyang 3 approved schedule leave. Ang una ay para maka-attend siya sa 8-week healthy relationship program. Ang pangalawa ay para maka-attend ng Sunday Mass 1 beses sa isang buwan at sa mga okasyong tulad ng Easter at Christmas. At ang pangatlo ay para maka-attend sa 2-day Divine Conference noong summer ng 2020. Isa ba ang pakiramdam ng pagiging isolated at walang makatuwang sa buhay ang mas nagpalala ng mental health ni Elaine? Kaya niya nagawang patayin ang sarili niyang mga anak o ginawa lang niyang dahilan ang nakaraan niyang mental struggle para itago ang tunay niyang motibo na pasakitan ng dating asawang si Leo.